Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ako, magandang gabi na naman po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isa na namang episode dito sa paborito kong programa at paborito nyo ring programa, ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Siyempre, kasama po rin natin ang paborito kong abogado, I think, at paborito din yung abogado, ang abogado de Campanilla, none other than Attorney Danny Con. Good evening sa iyo. Good evening din sa iyo. Good evening sa iyo. Korean ang Korean. Good evening, sweetheart. Ano ba? Pagka nadidinig ko yung ang paborito ko, parang ang gusto ko parang naiisip ko halo-halo. Ano naman ang kinalaman ng halo-halo? Hindi ba paborito mo yun? Yung halo-halong may ice cream? Basta ube ice cream on top. Ice cream on top. Sa punto naman yan, actually correct ka. Ayan. Okay. So parang yung paboritong na abogado, parang paboritong halo-halo. Halo-halo, otherwise known as mekus-mekus. Naku, tinatanong niya sa akin dati, ano ba yung mekus-mekus na yan? Hindi, syempre, since wala namang social media tong paborito po nating abogado, hindi niya alam yung naging meme, yung mekus-mekus at naging popular at trending. At yung pala'y halo-halo. Well, hindi rin, pero gano'n na rin. Sa ating mga kababayan na walang sawang sumusubaybay sa ating palatuntunan, magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre, dun sa mga nanonood sa atin, huwag po kayong magsawa sa YouTube Live, Facebook Live, and siyempre, sa Signal Channel 101. Oh, kamusta ka na? Ay, di mabuti naman. Kamusta ka na, sweetheart? Uy! Minsan-minsan lang yan. Parang hindi mo yata ako tinatawag na sweetheart. Actually, hindi. Kasi hindi uso sa pamilya namin yung nagtatawagan ng may term of endearment. Siya lang ho talaga mahilig dyan. Oo. Yung nanay ko, ang tawag niya sa tatay ko nung buhay pa, Hoy. Akala ko naman meron tawag si nanay. Wala Hoy din. niya, Hoy. So, hindi uso sa nanay at tatay mo ang term of endearment? Hindi. Wait, ba't mo ba na-pick up yan? Yang, meron kang mga term of endearment. Nung unang beses, tinawag niya ako ng kung anong pangalan sa harap ng mga kapatid ko. Diyos ko, inalas ka yata ako ng isang taong walang pati. Si Tart. Parang si Jesus Escudero, Darleng. Tinatawag niya kay Hart, Darleng. Sabi ng mga kapatid ko, pumapayag kang tinatawag ka ng sweetheart niyan. Sabi ko, wala akong magawa eh. Sweetheart. Diba? But anyway, baka isipin naman tao at kinikilig ako. Actually, parang hindi talaga ako sanay. After 32 years, kahit na putawagin niya ako ng, kahit na 32 years na, tinatawag niya akong sweetheart, parang kinikilig hindi pa rin, hindi. Akala ko kinikilig ka. Hindi, parang hindi nga ako masanay. But anyway, dito po sa programa po natin, tuloy-tuloy lang ang ating misyon na magbigay ng mga payong legal at pag-usapan ang mga batas na may kinalaman sa mga personal nating buhay, ang ating mga relasyon at iba pa. Dahil sa panahon ngayon, napaka-importante na alam po natin ang ating mga batas, di ba? So makisali po kayo sa ating usapan. Bukas ang ating himpilan para sa inyong mga katanungang legal at usaping batas. Tumawag lang po sa mga numbers na makikita nyo sa ating screen. Pero ito po, pag kayo ay Globe user, maaari kayong tumawag o mag-text sa 0954-310-0331. At para dun sa mga intelligent, smart users, di ba? Pwede rin kayo mag-text o mag-comment sa 0961-770-8807 o di kaya mag-iwan kayo ng mensahe or comment sa Facebook page ng TVUP. Doon po sa mga magpapadala ng text question, kung hindi man po namin masagot ang inyong mga text messages sa araw na inyong ipinadala, sisikapin po naming sagutin sa mga susunod na episode. So, continue watching dito nga sa ating programa. Next, ating programa,
Oo. Dito sa Usapang de Campanilla, Abogado de Campanilla. Pero, sweetheart, Ano? sapagkat tayo ngayon ay lumalabas na Oh. sa TV, Mm. pwede na ba tayong tawaging artista? Since magaling ka naman mag-acting, pwede ka talagang tawaging artista. Maarte, ha? Gusto mo maging artista ba? Hindi. Talaga? Oo, natural sa akin yun. Baya, bago pa po kung saan-saan naman mapunta ang usapan, ang unang text in question po natin today galing po kay Marie from Makati. Baka Attorney, hindi kaya tayo ma-discover. parang gusto mo magpa-discover, no? Manifesting ka na Oo, naman. Sige. Baka baka lang may maka-interest, di ba? Sige, Malay mo sige. naman, pag kailangan nila ng abogado. Ay, ako lumabas na ako bilang abogado. So, Not just once, but Attorney twice. Gabby Concepcion As appearing herself. as herself. Oo, Wow. di ba? Anyway, ang tanong ni Marie, may karapatan. Sige. Oh, talagang, pinagtatawanan mo ba ako? Parang napaka-natural ah. May programa. Parang wala kang programa. Grabe ka. Daming nanonood, no? Pinagtatawanan mo ako. Hindi, sweetie pie. Never. May karapatan ba na bawasan ng isang lending company ang savings mo sa company na pinagtatrabahuhan mo para ibawas sa iyong pagkakautang kahit walang approval mo? Parang alam niya na yung sagot eh, no? Nung sinabi nyo na wala kayong approval, bawal po. Mhm. Nakalagay po sa batas yan. Sa labor code. O sa labor code. Hindi po pwedeng magkaltas ang employer sa sweldo ninyo nang wala kayong pahintulot. Mhm. So always, 'di ba? Yang wages ng isang empleyado, napaka-sacred po niyan. Hindi pwedeng kaltasan ng ganun-ganun na lamang. Dapat meron kayong pahintulot. At magpahintulot man din po kayo na kaltasan ang sweldo nyo, hindi po uubrang wala kayong iuuwi sa bahay nyo. May limit din yon. Okay. Dapat may matitira po sa sweldo ninyo na iuuwi ninyo sa pamilya nyo. Hindi pwedeng zero. Hindi pwedeng zero. Hindi po pwedeng pumayag ka, no, kaltasin po lahat ang sweldo ko, wala na akong uuwi. Alam mo, mangyayari sa inyo, alilang kanin. Meron ka naman bagong pasabog. Alilang kanin. Oo, nagtatrabaho ka lang para kumain ng, may libre kain. Pero ito nga, wala nga maiiwan sa sweldo niya, Ay, pati diba? pangkain, wala. Di alipin. Hindi, Bawal yan. Talagang alipin, bawal po yan, slavery. Pero kung minsan, meron talagang mga iba na talagang unscrupulous. Opo. Di ba ang ginagawa nila, actually, pinapasurrender yung ATM card kung saan kinukuha ang sweldo. Ito yung mga, ito yung mga nagpapautang at para masiguro na makukolekta nila ang bayad, ang hulog, Kinukuha ang kinukuha ATM. yung ATM kung saan ikine-credit ng kumpanya ang kanilang sweldo. Okay. Ang ginagawa po ng iba, pinabago yung password. Kaya lang, paano mo mababago ang password kung wala sa'yo yung ang ATM? ATM? Siyempre, sinasabi ng BSP, di ba, wag niyong gawin yan kasi hindi naman, hindi magandang practice yan. Naikwento ko na yata minsan. Yung may mga local government na yung kanilang ID ay ATM card at the same time. Nung isinanla nila yung kanilang ID, paano ngayon sila papasok? No ID, no entry. Pinasirox nila yung kanilang ID. Yun ang inilagay nila ron sa case. Talagang. Nahuli. Sabi nung security guard, parang iba itsura nung ID niya. So, no ID, no entry pa rin. Sabi niya, no ID, no entry. Hindi po nakalagay dyan na pwede yung Xerox copy. So, sa pagkaalam ko, yan na yata ang pinakamabilis at pinaka-short na discussion, di ba? So, pwede bang kaltasan ng walang approval? Ang dali ng sagot. Hindi pwede. Okay. So, ito naman, meron naman tayong katanungan galing kay Eddie from Manila.
Attorney, kapag ba yung lolo mo malawak ang lupa at nagkaroon siya ng 2 pamilya, equal po ba ang hatian sa lupa pag namatay yung lolo? Oy, parang na-imagine ko na sasabihin mo, kulang na naman ang facts of the case. Pero pwede nating i-assume na dahil lolo, lahat sila ay mga apo. Mhm. So, patay na yung unang lola, nag-asawa uli si lolo, edi merong pangalawang lola. Ina-assume mo na pinakasalan niya, di ba? Pwede namang may 2 pamilya, hindi lang niya pinakasalan. Pwedeng meron siyang second family. Opo. Or pwedeng wala siyang pinakasalan, meron lang 2 pamilya. Well, kung pareho pong kasal, then lahat ng mga anak Ay ay legitimate. Pantay-pantay po yun. Mhm. Lahat ng anak. Kaya first marriage o anak sa second Basta valid marriage. yung 2 kasal. Basta valid po yung 2 kasal, pantay-pantay po sila ng hati. Doon sa pamana ng lolo. Mhm. Kasi po, yung pamana ng lolo, ihihiwalay natin yung mga conjugal share nung kanyang Ni mga lola. pangasawa, nila lola. Opo, ang magmamana naman doon sa conjugal share ni lola ay ang mga tagapagmana ni lola. Mhm. Eh kayo yung kadalasan kayo rin naman yun. Mhm. Po. Eh kaya lang, yung pong tagapagmana nung unang lola ay hindi kasama yung mga anak doon sa pangalawang lola. Okay. At yun namang pangalawang lola, ang magmamana lang sa kanya ay yung mga apo niya. Mhm. Hindi magmamana sa kanya yung mga apo doon sa unang lola. Pero kay lolo, na nagdalawa ng asawa, Mhm. saludo ako dyan kay lolo. Kasi marunong magdala ng 2 pamilya. Ay, hindi pala. Baka naman hindi sabay. Oo. Oo. Lahat po ng anak ninyo, legitimate lahat, magmamana po yan ng pantay-pantay. Mhm. Kung wala kayong pinakasalan at sila'y illegitimate lahat, Ganon magmamana din. rin sila ng pantay-pantay. Pero kung hindi po nyo pinakasalan ng isa, lahat po ng anak ninyo doon kay lolang hindi nyo pinakasalan ay illegitimate. Legitimate. Ang mana po noon ay kalahati lamang sa mana ng isang legitimate. Oo, dun sa pinakasalan niya. Doon sa pinakasalan. Kaya nga sinasabi ko, pag meron kayong katanungan, dapat mas di ba, yung mga facts ng case, napaka-importante. Kasi mag-iiba ang sagot ng abogado de Campanilla. Sabi niya, ang hirap pong i-text. Totoo yan. Pero mahirap din sumagot ng isang katanungan kung marami tayong i-assume na mga facts. Kaya ngayon, kung hindi po tama yung naging assumption namin, text lang po kayo. Oh, yan. Text lang nyo. Pero ngayon, meron tayong isang caller. Mm-mm. Si Tyra from Caloocan City. Magandang gabi sa'yo, Tyra. Nandyan ba si Tyra? Ay, ang saya ng boses ni Tyra. Siguro masaya ang araw mo today, no, Tyra? Medyo lang. Sige, Tyra, ano bang katanungan mo para sa ating abogado de Campanilla? Ano po, attorney, pwede po ba ako makasuhan kapag kumuha po ako ng video na wala pong pamipulot o hindi po alam ng audience? Kasi po hindi po nagpaalam. Bali po, para po mag-iwasan yung pag-iwasan sa akin na bakit po binibigyan ko po ng walang pamipulot. Naku. Hindi, pero matanong lang kita, huwag kang magagalit, ha? Bakit ba naman binibidyo mo kasi yung tao? Pero bakit hindi niya alam? Yan bang video na yan, ipinost mo? Ay, nako, sige Hindi po. pa naman, parang may balak na i-upload. Wag mo nang i-upload. Sa ngayon, wala ka pang kaso, ma'am. Kasi, wala pa nakakakita nung nirecord mo na video. Pero pag yan ay ipinost mo at medyo na-offend yung tao na kinuhanan mo ng video, ay may kaso ka. Kasi nga, hindi mo sinabing
binibidyo mo, hindi alam na binibidyo siya, wala siyang pahintulot, kung siya ay na-offend doon sa pagkakakuha mo sa kanya at ipinost mo, magkakakaso ka. So ngayon, wala ka pang problema hanggat hindi mo ipinopost. Oo, pero siguro naman hindi rin naman sex video yan, di ba? Ayun. Madadagdagan ka ng Actually, kaso. Hindi naman daw naglalasingan. Kaya lang, baka may malaswa ba? Wala Ayan. naman. Kung wala naman palang namang malaswa, di siguro itago mo na lang yung Oo. video na yan. Huwag mo nang i-post. Pasok ba to sa anti-wiretapping, attorney? Baka. Baka pumasok. Baka kasi nga secretly. Oo. Secretly. Yung Hindi raw secret na alam. pag videotape or pag tape Mhm. ng mga conversation na hindi alam nung kabila, violation ng anti-wiretapping. Kaya wag na lang wag mo na lang ipopost sige. Sige. Naku, mahirap talaga yung kumukuha ng video. Pero, yung iba, wag nyo na lang i-upload, pero maaaring maging ebidensya eventually, di ba? So, wag mo ring i-erase. Pero kasi napansin ko sa social media, basta depende kung ano ang magiging reaksyon ng publiko Kagaya halimbawa nung Sampaguita vendor, Naku. di ba? Ang nagalit ang publiko doon sa security guard. Mhm. Okay. So sige nga, magdidemanda ba yung security guard doon sa nag-upload ng video? Di kukuyugin siya Mhm. ng publiko. Okay. Kaya nga ang feeling ko sa social media po, depende yan sa kung anong magiging acceptance ng publiko. Pero ganun pa man, ang nakalagay sa batas, nakalagay sa batas. Bawal po kayong mag-record secretly Mhm. ng isang conversation o ng isang pangyayari. At saka para sa atin na nakakapanood nitong mga nag-upload ng video, wag po kayong magko-conclude kaagad. Kasi pag nag-upload, Mhm. hindi natin alam yung konteksto ng video na yan, di ba? Mhm. Hindi natin alam kung ano bang nangyari before, kung bakit nagkaroon ng mga ganong mga ganap sa video na yan. So, think before you click, huwag mag-upload ka agad. Mhm. Diba? So anyway, meron tayong, para makarami tayo, palagi tayong nauubusan Sige nga. ng mga ng panahon para sa mga questions. Ito naman ay galing kay June from Quezon. Magandang gabi. Akala ko magandang gabi. Magandang gabi pala. Sorry. Magandang gabi po, attorney. Ano pong pwedeng gawin pag naibenta ang lupa ng walang consent ng asawa niya? By the way, ang lupa po ay conjugal property. Oh, very good. Diba? Nasabi niya kaagad. Oo, pero paano kaya niya nasabi na conjugal ang property? Alam po ninyo ay hindi lahat ay makapagsasabi kung ang isang property ay conjugal. Ganun pa man. Mhm. I-assume na natin. Sapagkat sinabi niyong conjugal at ipapalagay natin conjugal nga ang property, hindi po ito magiging mabisa, hindi po magiging mabisa ang pagbebenta nito kung wala pong consent ang asawa niyo. Dapat sa lahat ng sale Mhm. ng conjugal property ay parehong mag-asawa ang magbibigay ng written consent dyan sa pagbenta na yan. Yan. So, yun po ang ating kasagutan. Pero kung kayo po ay duda, duda kayo kung conjugal ba o hindi ang property sinasabi nyo, text lang po kayo ulit. Sasabihin ko mo din, yan na rin ang record holder sa pinakamabilis na tanong at pinakamabilis na sagot. Oo. Di ba? Pag conjugal property, kailangan ng written consent ng husband and wife. Ngayon naman may text in question tayo galing kay Marco, 34 years old, attorney. Regular employee po kami ng kaibigan ko sa isang private company. Nakaka-3 taon na rin po kami, kaya lang bigla kaming tinanggal sa trabaho nang walang pasabi man lang. Illegal dismissal po yun. Mhm. Kung tinanggal po kayo ng walang pasabi. Oo, regular employee. Kasi sabi Alam nyo, din nila na regular. Di ba? Yun po kasi ay mga, ano po yan, mga conclusions of law yan. Oo. Whether or not you are a regular employee. Pero ipapalagay natin na regular at saka hindi lang yon, 3 taon. Oo. 3 taon. Alam po ninyo, dahil nasabi ninyong regular, most likely hindi seasonal yan. Mhm. Kasi kung seasonal, they will be engaged
only during the season, pero hindi, mukhang regular, so talagang araw-araw silang pumasok for the past 3 years. Ay hindi po kayo maaaring tanggalin ng walang notice, hindi walang due process. Oo, yung due process. At saka Okay. 2-step process yung due process na yan. Sasabihan kayo, magdedepensa kayo, tapos bibigyan kayo ng notice pag nagkaroon na ng desisyon. At hindi ko mo po sinabihan kayo, no, aalisin ka next month, maaalis kayo. Dapat po may dahilan. Kasi kung wala silang dahilan, maski sabihan kayo ng 100 beses na taalisin ka namin, araw-araw kang sinasabihan na aalisin ka namin, tatanggalin ka namin, ay hindi po pwede. Dapat meron pong dahilan. Di ba sa ilalim po ng labor code natin, merong just causes for termination, di ba? Yung hindi nyo ginawa ang trabaho ninyo, etc. Meron din kuminsan na matatanggal kayo sa trabaho na hindi nyo kasalanan, redundancy, mga ganyan. So meron lang mga causes sa ilalim ng batas na pwede kayong matanggalan ng trabaho. At kahit na yan ay authorized cause sa ilalim ng batas natin, kailangan meron pa rin, sasabihan kayo ng maayos, di ba? Hindi naman pwedeng bukas wala na kaagad na trabaho. Hindi naman pwede. May proseso po. May proseso po palagi. Okay. O meron tayong susunod na question ba? Dami nating question today, ha? Pag hindi kasi masalimuot ang kaso, madaling sagutin. Ngayon naman, si Lara. Naku, medyo mabigat ang tanong ni Lara from Quezon. Attorney, i-ask ko lang po tungkol sa sinasabi nila na crime of passion. Legal bang pumatay kapag nahuli mo na ang asawa mo na niloloko ka? Ba't parang sumakit bigla ang ulo mo? Kasi parang nagbabalak na siya. Parang meron siyang hinala, no? Parang meron siyang balak. At pinag-iisipan niya kung makukulong ba siya o hindi. Actually, natanong na ako dito dati. Sabi ko, parang ayoko sabihin tong provision ng batas na to kasi baka magkaroon naman ng idea ang mga nanonood sa atin. Hindi po. Hindi po yun ang pakay natin. Kasi sabi niyo ay crime of passion. Ano po? Ito pong under the law, under the revised penal code, kapag ka po nahuli ninyo ang inyong asawa sa akto ng pakikipagtalik sa kanyang kalaguyo at kayo po ay nagalit ng husto dahil sa natunghayan ninyo. Nawala kayo sa tamang wisyo. Nawala kayo sa inyong sarili at napatay ninyo ang isa o yung dalawa na magkalaguyo. Mawawalan po kayo ng criminal liability. Pero meron po tayong dapat patunayan. Una, na hindi po ninyo inintrap. Okay. Pangalawa, ay nahuli nyo sa akto. At doon po sa akto na yon ninyo, napatay sapagkat doon sumilakbo ang galit nyo. Pero kung halimbawang nakita mo na nagtatalik ngayon, pero pinagbalakan mo na patayin sila at pinatay mo on another occasion, ay hindi po. Hindi po yun. Kasi po, ang exempting dito ay yung silakbo ng damdamin ninyo. Silakbo na nagdudulot ng pagkawala ng ninyo sa sarili. Pero kung hindi po kayo nawawala sa inyong sarili, hindi po ito exception. Oo, liable kayo sa pagpatay. Opo. Kasali na rin doon yung halimbawa, nakatakbo, di ba? Nahuli mo. Ay, tumakbo, nagtago. Mga 30 minutes na ang dumaan. Malamang hindi rin yan covered. Diba? Kasi parang dapat ay nahimasmasang ka na. Oo, after 30 minutes ng paghahanap sa mga yon. Dapat ay bumaksak na. Nawala na ang iyong galit. Kala ko ano yung bumagsak. Bumagsak na yung galit. Oo, so, nahimasmasang ka na. Oo. So, pero mahirap pa yan. Ako, kayo imagine, ang gulo pa niyan. Laking skandalo. Pero kung lalasunin po nyo, ano ba? lalasunin. Oo, kasi yon may bawal premeditation po. yon. Hindi pwede yon. Halimbawa, alam nyo talaga,
Parricide. Pinagtataksilan ka ng asawa mo pero nilason mo, hindi po. Naku, guilty kayo ng parricide. Diba? Apo, Sa ilalim ng apo. revised penal At code. yung pong pagtataksil ng asawa niyo, baka mitigating na lang yun. Medyo sasabihin naman, meron naman siyang galit kaya niya nilason, baka po bumaba ang inyo. Wala pa rin. Hindi pa rin excuse yan para Apo. pumatay ng ibang Opo, tao. wag po kayong pumatay. Palitan na lang po niyo. Kung minsan, di ko alam Palitan po kung... ninyo ang pag-iisip niyo. Yon. Kasi Diba? kaklaruhin mo kaagad. Ang hirap na... na palitan ng asawa. Ganun. Naiisip mo pala yan? Ay, hindi. Never. Parang wala ka namang choice kundi sabihin yun. At saka hindi, baka alam niya, mahirap pong magpapalit ang asawa. Baka hindi nyo alam sila sabi. Magastos. Magastos po yun. Well, anyway, meron pa tayong isang tanong galing naman kay Jessie from Malabon. Attorney, pwede bang ikaltas ng company yung company phone na nawala sa sahod ko? Diba? Binigay nila sa akin ng walang pinipirmahan at binalik ko sa opisina nila at wala ding pinirmahan na binalik ko pero nawala mismo sa opisina. Yung po kasi ay company property na ipinagkatiwala sa inyo. Sa madalit sabi, dapat na ingatan ninyo. At kung ito ay nawala dahil sa inyong kapabayaan, pwede po na ito ay batakin ng kumpanya sa sweldo nyo. Pero ako, ang paniwala ko, dapat sa simula pa lang, Correct. dapat alam na ninyo na kapag ka nawala ay babayaran nyo. Kasi para nang sa ganun, magkaroon kayo ng option kung tatanggihan ninyo. Diba? Kung hindi po nasabi sa inyo, napapalitan pala ninyo ito pag nawala, at sabi mo, hindi naman talaga sa iyo nawala. Nawala sa opisina, wala kang pinirmahan, wala silang pinirmahan, pero kung may makapagpapatunay na ito'y binalik ninyo, ay hindi po makatarungan na ipabayaran sa iyo at kaltasin sa sahod mo. Ako naman, ang paniwala ko dyan, Nax, may ganun. Ang paniwala ko dyan, yan pa, ang general rule pa rin. Hindi pwedeng kaltasan ang sweldo ninyo nang walang pahintulot. Yun palagi ang general rule. Yes. Hindi pwedeng kaltasan ang inyong sweldo nang walang pahintulot. Diba? Saka yung mga pahiram-pahiram na yan, dapat nga, pati dun sa mga kumpanya, palaging klaro in writing bago kunin yung property na ito ang mga consequences pag binigay sa inyo ang property. Parang doon pumapayag ka. Oo, di ba? Pero alam mo yan, kung ang problema natin dyan, kapag ka yung ibinigay sa yung gamit, kailangan mo para magampanan mo yung iyong trabaho. Di kailangan pa rin ng malinaw na usapan. Halimbawa, pero hindi ka pwedeng tumanggi. Na, kung nalaman ko lang na ganyan, hindi ko na sana tinanggap. Kung hindi mo tinanggap ito, hindi ka naman makakapagbenta. Di ba? Halimbawa, nagbebenta ka ng kasirola. Dala-dala mo yung kasirola. Nawala ang binibenta mong kasirola. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na, kung nalaman ko lang, napapalitan ko pala yung pag nawala. Sana hindi ko tinanggap ang kasirola. Kung wala ka namang kasirola, wala kang bebenta. Wala ka namang trabaho. Pero pinaka-okay pa rin in writing bago kayo magtrabaho para sa kumpanya. Yes. At bago ibigay sa inyo ang property na yan. Usually, kung mahusay po ang abogado ng kumpanya, dapat nakalagay na yun doon Correct. sa pipirmahan nyo. Kaya nga, yung abogadong walang kaso, yun ang magaling na abogado. Si attorney no case. Kasi kung maraming kaso, di yung magaling yung abogado. Pero pag siya ang kinukuha, di ba? Yes. Meaning, nagkaroon ng kaso, hindi dahil sa kanya. Di ba? Ang magaling na abogado na pe-prevent ang mga kaso, hindi gumagawa ng maraming kaso. Kaya po walang masyadong kaso sa husgado, mahusay ang abogado. Okay. So yun, naku, bilis na naman ng oras. No? Tapos na naman tayo. Time flies. Wow. Are you having fun? Yes, with you. Ano ba? Mamaya na sa bahay. Sige. Okay, sa mga nag-text, nag-comment po sa aming Facebook page, abangan nyo na lang po sa mga susunod nating episode. Baka mga tanong nyo ang ating mapag-usapan kasi talagang there's not enough time to discuss everything. So sa ating mga kababayan na sumusubaybay sa ating palatuntunan, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa aming palatuntunan.
Lalong-lalo na yung mga nasa YouTube Live, Facebook Live, at sa Signal 101. Okay, so abangan niyo po kami ulit sa susunod na episode. Until then, ako po ang inyong lingkod, Gabby Concepcion, the attorney, not the artista. Ako naman po ang inyong abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Hanggang sa muli, Ang ang artista. artista. Ay, oo, nagmamanifest po kung kailangan niyo po ng best actor in a supporting role. No matter how small. Material. Hanggang sa muli, ito po ang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla.